Mga ka-DIY, mayroon tayong nabiling bagong manual head valve para sa water softener. Ito, galing sa online to, pinili ko. Ito yung laman sa karton niya. Yung strainer, saka yung mga rubber seal. Ngayon, papalitan ko siya ng bagong valve, yung nakakabit ngayon na lumang valve ko sa FRP ko na tank. Kasi yung lumang valve ko kasi wala na kasing siyang guide na katulad nito na yung may tunog na click. Dito kasi nag-guide tulad nito. Ganyan. Ito kasi yung pinaka-guide ko na kung saan siya maitapat. Kasi dito sa taas nito may nakasulat kasi siya. Meron siyang naka-engrave na letra dito sa sa valve. Tapos may arrow kung saan siya nakatapat, doon siya. Katulad nito, service. Tapat mo lang diyan sa service. Yan, ito yung kung yung nag-process ka na ng filtration. Itong brine slow, ito yung kinukuha niya yung tubig na may asin galing sa brine tank. Bali dito siya nakakabit. Ito punta sa tangki, yung tangki na may asin. Ito yung tinatawag na brine tank. May naka connect na hose. Ang laman nito ay tubig, tapos haluan mo siya ng asin. Yan. Pag naubos na yung yung tubig sa brine tank na may asin, ang sunod na gagawin, ilipat mo siya sa brine refill. Yung brine refill, ang trabaho niya, i-refillan niya ng tubig. I-refill niya ng tubig dun sa brine tank. Kahit hanggang kalahati lang yung tubig. Tapos lalagyan mo siya ng asin. Pagkatapos niyan, ang sunod na proseso niyan, ilagay mo siya sa backwash. Yan. Backwash para maalis yung asin. Mga 5 minutes na backwash. Pwede na 'yon. Katapos ng backwash, ilagay mo siya sa fast rinse. Yun na ang bali, patulak niya pababa yung tubig. Ilabas naman niya yung may natirang alat doon sa loob ng FRP tank. Ito yung FRP tank. Yan. Ito yung papalitan ko. So, pagkatapos ng fast rinse, mga 3 minutes na fast rinse, ilalagay mo na siya sa service. Bali, ito na yung proseso na mag-filtration na siya. Yung nag-filter na siya. Bali, ito na ang pinaka-service niya. Ayan. Ngayon, kakabit natin itong itong manual valve. Tinatawag na manual valve to kasi ito, manual siya. Meron kasi itong automatic na valve, yung pataas niya, naka-digital siya. Bali, puro pindutan na lang ang gagawin mo, pindot-pindot, automatic lang siya nagbabakwas. Pero mas mahal yun kasi ito mas mura lang ito. Itong bili ko nasa 600. Yung automatic kasi na valve, ang presyo nasa 3,000 ganon. So ang gawin natin ngayon, ilagay natin yung rubber seal.
Ito siya. Tapos ilagay natin tong ano, yung strainer. Itong strainer, ang trabaho nito para yung nasa loob ng FRP tank, kasi ang laman nito ng ano, yung loob na ay tinatawag na resins. Yung resins, yun ang nagpapaalis ng hardness ng tubig. Yung pangatlong FRP yun nakapwesto, pangatlong tangke. So inaalis niya yung hardness ng tubig. Ang trabaho nito para yung resins hindi niya mailabas dito, kasi pag once mailabas yan, magbara na yung ano natin, linya natin. Kasi ito meron siyang maliliit na ano, yung butas, pang pasukan ng tubig lang. So ikabit natin tong strainer, tulak lang, tapos ikot, yan, nakalak na siya. Tapos ilagay natin yung ibang rubber seal nya. Ito siya. Dito naman siya sa anong gilid. Ayan, kabilaan. So ngayon ikabit natin to. Ito yung papalitan ko. Ito kasi wala na kasing guide na tumutunog siya na click. Kasi kailangan ko yung may tunog para alam ko kung saan na itapat. Pero dito wala siyang tunog. Tahimik lang. Itong dalawa napalitan ko na to. So di ko lang na-video. Napalitan ko ng bago. Ito bago na to. Ito lang. Napalitan ko to. Ang gawin natin, tanggalin natin tong piping. Ito, iwagan lang gamit ang kamay. Pati ito. Pati doon sa likod yung hose na papuntang brine tank, saka ito yung papuntang labasan. Kung nagbabakwas ka kasi yung dumi dito lalabas, tapos itapon na siya doon sa labas. Ito yun ang hose na to. So tanggalin natin ngayon to. Ang gawin natin dito, iikutin natin siya ng counterclockwise para dahan-dahan. Dahan-dahan natin siyang alisin dahil sa gitna nito meron siyang PVC pipe papunta sa baba. Dapat hindi natin siya maigalaw, mahirap ibaba yung tubo, kasi yung tubo na PVC sa dulo yun meron din siyang strainer. Pag natanggal siya, tapos dandahan natin siya hilain pataas. Yun. Ang gagawin natin ngayon, ilipat natin tong yung tubo nito sa ito sa kabila, ito sa bago. Ito yung bago. So ito yung goma niya, yung water seal niya, yung rubber. Bali ito yung ano
para hindi mag-leak yung tubo natin. Kasi hipitan natin ang ano. Huwag lang masyadong mahigpit baka masira yung braid niya. Tapos sa kabila, tanggalin din natin to. Tapos ilagay natin tong rubber seal. Itong gauge, dapat may tapat natin dito sa babaw niya. Yan, pwede yan. Ilagay na natin yung ano, tubo. Ngayon, kabit natin doon. So, tandaan natin siya ipasok dito sa PVC pipe. So mahigpit na to. Ang gawin natin, iikutin lang natin tong FRP clamp dahil hindi siya naitapat. Ikabit natin to yung papuntang grind tank. Tapos ito yung labasan ng dumi. So okay na siya. Ngayon susubukan natin to. Ngayon tapos na natin na ilagay yung bagong valve. Ngayon susubukan natin yung ano, manual valve kung walang problema, kung walang leaking. Yan, okay siya, wala siyang leaking. Ngayon magbabakwas ko. Hindi ko na kailangan na silipin pa sa taas. Pakinggan ko na yung tunog niya kung kasi memoryado ko na kung saan yung bakwas, saan yung pass ring. So ang gagawin ko, pakinggan ko na lang yung tunog niya na click. Yan. Yan, bakwas na yan. Yan. Tapos pass ring doon sa kabila. Yan. Tapos yung service sa gitna niya. Yan, service na yan. Yan ang ano, yung umpisa ng filtration.